Maaring may mag-iisip dahil itong mga tinatalakay natin ng nakaraang araw ay puro mga pagpaslang, tinaga, nilabanan. Siguro yung mga ilang manonood, sasabihin, eto na ang kabrutalan ng Islam. Yan ang katibayan. Yan, gustong-gusto nila yung mga gera at nagtatakbir pa sila, Allahu Akbar. Pero tingnan nyo, hindi ba't kaya tayo nag-aaral ng talambuhay ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para maunawaan? Tika muna, sa haba-haba ng pag-aaral natin, kailangan tingnan nila. Kaya hindi tayo sang-ayon sa mga mag-aaral ng talambuhay ng propeta sallallahu alaihi wasallam at kinukuha lang yung isang bahagi at yun ang dadali niya sa bulsa niya at mga ngaral. Kinuha lang itong digmaan ng Badar na ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam natuwa siya nang namatay si Abu Jahal at yun na yung baon niya. Ipapakita niya sa na ang propeta sallallahu alaihi wasallam masaya nang namatay si Abu Jahal. Pero hindi natin nakilala sino ba itong mga napatay ng mga Muslim. Hindi ba't mga kriminal ito? Mga may kasalanan ito sa sangkatauhan at dapat natin balikan kung bakit nagkaroon ng gantong mga digmaan. Kaya ang mga Muslim ay galing sa Makkah, pinaalis at pumunta sila sa Madina at hinabol sila nitong mga ito at hanggang nakalipat na sila ay gusto pa rin silang digmain. Ito sinabi ni Allah. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير. Pinahintulutan ang mga mananampalataya na makipaglaban sapagkat sila ay naargabyado. Sobrang pangaargabyado. At tunay na si Allah subhanahu wa ta'ala ang siyang may kakayahan makatulong sa kanila. Diba ang bawat sugo ni Allah, bawat mensahero, bawat propeta ay may mga kalaban. Tulad ni Moises, andyan ang kalaban niya na si Fir'aun. Tulad ni Nuh alayhi salam, ni Noah, ay yung mga tao iniinsulto siya at iba pang mga propeta. Lahat ng mga kalaban ng propeta ay pinarusahan ni Allah. May nilunod, may sinunog, merong itinaob si Allah subhanahu wa ta'ala na nasyon. Lahat ng ito ay parusa ni Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa sila ay lumaban sa kanyang mensahero. Pakinggan yung nangyari. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, qatilhum yu'adhibuhumullahu biaydikum. Makipaglaban kayo sa kanila at ang parusa ni Allah ay ibibigay niya sa kanila sa pamamagitan ng inyong mga kamay. Subhanallah. Pagmuni-munihan natin, si Musa alayhi salam ay nilunod ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga pangkat ni Fir'aun dahil masyado nilang inapi ang mga mananampalataya noon. Pero ngayon, parurusahan din ni Allah ang mga umapi sa mga mananampalatayang Muslim, pero sa papanong paraan? Sa kamay ninyo. Inuulit ko, kaya tayo nag-aaral ng talambuhay ng sugo ni Allah para maunawaan na mali yung iniisip nila na ang mga Muslim ay gusto lang pumatay at mga brutal. Hindi, hintayin nila na matapos ang kasaysayan ating pinag-aaralan at makikita nila na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay pinadala bilang awa sa sanlibutan. So nabanggit natin ang ilang mga detalye tungkol sa digmaan ng Uhud. Nakatapos na tayo sa Ghazwatul Badar, digmaan ng Badar, at ngayon naman ang digmaan ng Uhud. Pag-uwi ng mga musyrik sa Makkah, pagkatapos ng Badar, ang batas nila ganito, bawal umiyak. Di ba talo sila Badar? Walang iiyak. Bakit? Pag umiiyak tayo, pipindasan tayo ng mga Muslim at pagtatawanan tayo, walang iiyak. Ang gagawin natin, gaganti tayo. Abu Sufyan, ang pera na yan, yung ginamit sa karaban, gamitin mo lahat, bumili ka ng kagamitan, bumili ka ng sandata at maggayak ka ng sundalo, babalik tayo sa Madina, didigmain natin sila. At ganun nga ang nangyari, at sinabi natin na si Al-Abbas radiyallahu anhu, ang uncle ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hindi sumama, bagkos binarating niya ang balita na Muhammad, naghahanda sila ng malaking sundalo, kaya maghanda kayo diyan. Kaya sinasabi natin, bago pa dumating sa Uhud, ang mga Quraysh ay nakapaghanda na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng mga sundalo. Kaya lang nagkaroon sila ng isang debate. Ano yon? Alam nila na paparating ang mga kupar ng Quraysh. Ang kanilang pinagtatalunan, tayo ba ay lalabas sa Madina para salubungin sila o hihintayin natin sila dito makarating sa Madina? Kung kayo tatanungin, saan kayo papaya? Saan kayo sasang-ayo? Gusto nyo ba ang digmaan mangyari sa loob ng bayan natin o lalabas tayo? Nagkaroon ng ibang opinion. Sabi ng iba, Ya Rasulullah, patibayin na lang natin dito ang ating puwersa at dito natin sila abangan. Dito natin abangan ng mga kalaban at marami din sumang-ayon dito. Pero ang maraming opinion, Ya Rasulullah, pag dito naganap ang digmaan, pagka tayo ay natalo, paano ang mga kagamitan natin at paano ang mga kababaihan? Karamihan sa mga kabataan, syabab, mga may init. Ya Rasulullah, lumabas tayo, sugurin natin sila.
At yun ang sinunod na payo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at sinasabi na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsuot na siya ng kanyang armor. May mahabang hadis dito, at kinausap siya ulit ng ilang sa mga matatanda. Sabi niya, "Ya Rasulullah, baka ikaw ay naudyukan lang ng mga kabataan, pwede pa magbago isip mo." Ang sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, walang sugo ni Allah na pag nagsuot na ng pangdigmang kasuotan ay huhubarin pa ito. Susugod tayo, lalabas tayo doon. At naghanda ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ng 1,000 na mga sundalo laban sa 3,000 sundalo ng mga kuffar Quraysh. Outnumber na naman. Tinuturuan sila ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ng dua, at dapat matutunan din natin ito. Ang sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam sa mga sundalo, kailangan matanggap natin kung ano yung pagkakaloob sa atin ni Allah. Ang sasabihin natin, hasbunallah wa ni'mal wakil. Sapat si Allah at kailangan magtiwala tayo sa Kanya. Hindi tayo mananalo dahil sa lakas natin, hindi tayo mananalo dahil sa ganda ng kagamitan natin pandirigma. Hindi. Ang panalo natin ay sa kapahintulutan ni Allah subhanahu wa ta'ala, katulad ng nangyari sa Badar. At sila ay nagpatuloy sa paglalakbay hanggang sa sila ay dumating. By the way, ang Uhud, nung panahon na yun ay labas na ng Madina. So kailangan na nila mag-travel ng ilang mga kilometro, pero hindi pa kalayuan. Pero sa panahon ngayon, ang Uhud ay sakop na sa loob ng syudad ng Madina. Nung nagpatuloy sila maglakbay papuntang Uhud, meron silang nadaanan na lugar, ang pangalan ay Ra'sut Thinniya. Ang lugar na ito, pagdating nila dito, nakakita ang Propeta sallallahu alaihi wasallam ng napakadaming sundalo. Ang sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, sino yan? Yan ang mga ahlul kitab, ang mga tagasunod ni Abdullah ibn Ubay ibn Salul, yung munafiq. Sasama sila sa atin, ya Rasulullah, sa pampalakas ng pwersa. Ang sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, hindi. Hindi. Bakit? Maraming kadahilanan. Unang-una, hindi natin alam kung yan ay totoong kakampi natin. Dahil ngayon lang natin nakita. Baka yan ay kalaban ng mga Muslim at pagdating doon ay ipitin tayo. Yung pala, kaaway natin. So hindi. Hindi tinanggap ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa napakaraming kadahilanan. Ngayon, malapit na sila sa Uhud. Katulad na sinabi ko, hindi masyadong malayong paglalakbay ito. Pagdating doon, may nangyari na fitna. Itong si Abdullah ibn Ubay ibn Salul, yung munafiq, ay nagyayang umuwi. Munafiq, nagpapanggap lang na Muslim, tandaan natin. Tandaan natin kung bakit inuulit-ulit ko. Siya dapat yung magiging leader ng Madina na napakasama ng loob niya sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaya lang wala siya magawa, nag-Muslim siya, Muslim-Musliman. At siya ay binubunyag ng Quran. Siya ay nagyayang umuwi at nakapagyaya pa siya ng 300 mga sundalo. So 1,000 sila, naging 700. At nung umuwi ito, nagkaroon ng iba't ibang opinyon. Ang sabi ng iba, hindi dapat natin pabayaan yung ganyang asal ng tao na yan. Kailangan digmain muna natin sila, 300 lang sila, 700 tayo, at bago natin harapin yung kalaban. So nagkaroon na sila ng ibang opinyon. Sabi ng iba, hindi. Pabayaan muna natin sila at meron pa tayong mas malaking dapat na harapin. At sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, may bumaba na aya, si Allah ang nagtanggal sa kanila sa digmaan na ito. Tandaan natin, ang bawat digmaan na kasali ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay mga dalisay na digmaan. Tinanggal na sila ni Allah, hayaan yun na sila. Yun ang ibig sabihin. So nagpatuloy sila sa paglalakbay hanggang sa pagdating sa Uhud ay ang ginawa ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ang Uhud ay meron doong bundok ng Uhud. Ang ginawa ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, hinarap niya ang kanyang mga sundalo papaharap sa Madina at nasa likod niya ang bundok. Sabi ko sa inyo, pag mag-aaral tayo ng sira, dapat meron tayong mapa. Pero anyway, nasa likod niya ang Uhud, bundok, at sa harap niya ang Madina na doon susulpot ang kalaban. At nagharap-harap sila doon. Katulad ng unang ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bunyanum marsus. Pinapila ulit sila ng napakagandang linya at doon nagpaliwanag ulit ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hasbunallah wa ni'mal wakil. Pinalalahanan sila ni Allah subhanahu wa ta'ala ng ta'a, ng pagsunod kay Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang sugo, na ang lakas natin ay sa pamamagitan ng pagsunod natin kay Allah subhanahu wa ta'ala at hindi sa bilang natin o sa dami ng sandata natin. At merong isang sahaba na ang pangalan ay si Abdullah ibn Jubair al-Ansari. Ginawa niyang leader ito. Sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kasi pareho pa rin ang kanilang formation katulad ng sa Badar, ito yung taktika ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, pero this time
medyo may problema dahil may bundok sa likod. So ang isang mandirigma kailangan pag-aralan